Ang kwentong ito ay nangyari taong 1970. Ibinahagi ito ng isa nating kabaryo na itago na lang natin sa pangalang Tembong. Isang binatang magsasaka na ngayon ay marangyana ang pamumuhay. Simulan natin ang kwento noong nasa edad na 21 pa lamang si Tembong at kung kailan buhay pa ang kanyang lolo Ernesto na nagbigay sa kanya ng kakaibang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Tembong apo, halika muna at nang makapagmeryenda. Wika ng kanyang lolo Ernesto. Sige Polo, tatapusin ko lang saglit tong inaararo ko at nang makapagpahinga na din itong kalabaw natin. Tugon naman dito ni Tembong. Sina Tembong at lolo Ernesto na lamang ang magkatuwang sa buhay. Ang nag-iisa nilang lupa na wala pa sa kalahating ektarya ay sila na rin mismo ang gumagalaw nito para naman kahit na papaano ay may nakukuhanan sila ng bigas kapag anihan na at ang kalahati ng lupa ay gulay naman ang kanilang itinatanim. Masipag na bata ang pagpapalaki ni Lolo Ernesto kay Tembong. May takot din ito sa Diyos at may respeto sa kapwa. Sa ilang minutong lumipas ay natapos din ni Tembong ang mag-araro. Inilagay muna niya ang kalabaw nila malapit naman sa may lubluban nito para makapagpahinga. Ano po bang merienda natin dyan, Lolo Ernesto? Tanong dito ng binata sa kanyang lolo. Malamig na tubig sa pansit. Nagluto ako. Sinahugan ko ng paborito mong karne ng baboy. Sagot naman sa kanya ni Lolo Ernesto. Aba, ang paborito ko sa lahat. The best ka talaga, Lolo. Salamat po. Pagkasabi nito ni Tembong ay kumuha na siya ng plato. Sa kanya ito kinargahan. Tinimplahan din niya ito ng siling labuyo, tinadtad na sibuyas at saka kalamansi para naman balanse ang lasa. Tuwang-tuwa palagi si Lolo Ernesto habang pinapanood ang kanyang apo kapag ito ay kumakain. Naaaliw kasi siya lalo na kapag nagustuhan ng binata ang inihain niya para rito. Halos hindi kasi mawala ang pamumukol ng pisngi ni Tembong dahil sa sunod-sunod nitong pagsubo hanggang sa hindi nauubos ang nasa plato nito. Mahal na mahal ni Lolo Ernesto si Tembong. Ang binata na lang kasi ang tangi niyang alaala sa kanyang anak na ina ni Tembong at ang manugang nito na tatay ng binata. Bata pa lang nang maulila na si Tembong sa mga magulang dahil sa isang trahedya na hinding-hindi makakalimutan ng matanda hanggang sa ito ay nabubuhay pa. Pagkatapos naman nilang magmeryenda ay umidlip muna sila sa silong ng isang malaking punong kahoy na parati nilang tinatambayan kapag nagpapahinga ang maglolo. Merienda at tanghalian na kasi nila iyon dahil pasado 11:00 na ng umaga at nasa katirika na ang araw. Salitan pa sa pagsipol ang mag-apo para magtawag ng hangin. Grabe na kasi ang alinsangan ng mga oras na iyon. Kaya mas kinasalilim sila ng puno ay hindi pa rin nila maiwasan ang pagpawisan. Maya-maya pa ay medyo nagsisigalawan na rin ang mga talahib sa paligid. Palatandaan na may paparating na hangin na magbibigay ginhawa sa mga magsasaka. Ay, salamat. Oh, sarap sa pakiramdam. Wika naman dito ng binata habang ninanamnam ang lamig na dala ng hanging amihan. Mamayang 4:00 ng hapon ka na lang ulit mag-araro, Tembong.
Total, kaunti na lamang ang lupang aararuhin mo. Masyado kasing mainit ang panahon. Kaya huwag mong ipagsapalaran ng kalusugan mo. May pag-aalalang saad naman dito ng Lolo Ernesto sa kanyang apo. Si Lolo naman napaka-OA. Nakalimutan mo na yata, Lo. Nasanay ako sa bukid. Lumaki akong sanay sa napakahapding sikat ng araw. Kaya huwag po kayong mag-alala sa akin. Kasi yakang-yaka ko po yan. Isa pa, gusto kong mapaaga na matapos ang pag-aararo ko. Kasi marami na po tayong labahan. Kaya habang nagpapahinga ko, nilalabhan ko naman ang marurumi nating damit. O hindi ba, Lo? Ang astig? Pagyayabang pa ni Tembong sa kanyang Lolo Ernesto. O siya, sige. Ikaw na ang bahalang bata ka. Alam ko namang hindi ka mapakali kapag wala kang ginagawa eh. O paano? Maiwan na kita at uuwi na ako. Pagpapaalam naman ng matanda sa kanyang apo. Sige po, Lo. Para makapagpahinga na rin po kayo. Magalang na sagot naman dito ni Tembong. Pasado 1:00 na. Ipinagpatuloy ng binata ang kanyang ginagawa. Nang matapos si Tembong sa pag-aararo, kaagad na din itong umuwi. Pagkatapos niyang ipastol ang kanilang kalabaw para maglaba. Pero imbis na pahinga ang kanyang gagawin ng mga sandaling yon, ay iba sapagkat naabutan niya ang kanyang Lolo Ernesto na nakaratay sa higaan nito at para bang naghihingalo ang itsura. Lolo Ernesto, napapaano po kayo? Pasigaw na tanong dito ni Tembong habang tumatakbo. Pagdating niya sa tabi ng kanyang lolo, ay pilit ibinaling ng matanda ang ulo nito sa kanya. Apo, ikaw na ang bahala. Ang baul ko. Ang baul ko. Tuluyan ng lumupaypay ang ulo ng matanda. Tanda na ito na wala ng buhay. Lolo, hindi. Lolo Ernesto, wag. Wag mo po akong iwan, Lo. Wag, Lolo Ernesto. Gumising ka po dyan. Hindi. Tugon dito ni Tembong. Pero kahit anong yugyug niya sa matanda, ay hindi na ito muling nagmulat pa ng mga mata. Ang mga kapitbahay naman nila na nakarinig ng mga sigaw at pag-iyak ng binata ay kaagad na rumesponde pero maski takbo nila si Lolo Ernesto sa pagamutan ay huli na sapagkat tuluyan ng namahinga ang matanda. Nakiluksa na lamang ang mga ito kay Tembong. May mga lumapit para pakalmahin ang binata at may mga nagkusang tumulong para sa burol nito. Alam naman kasi nilang hindi ganoon kaganda ang pamumuhay ng maglolo. At isa pa, marami ding naitulong sa kanila si Lolo Ernesto noong kapanahunan pa ng matanda. Kaya naman bilang pasasalamat na rin sa kanya, ay sila na ang gagastos sa kanyang magiging burol, pati na rin sa pagpapalibing. Maski nagluluksa, ay ramdam pa rin ni Tembong na hindi siya nag-iisa dahil sa ipinakitang suporta sa kanya ng kanilang mga kapitbahay. Dito mabilis na dumaan ang 9 na gabi hanggang sa dumating na ang sandaling ihahatid sa huling hantungan si Lolo Ernesto. Mugto na sa puyat at kakaiyak ang mga mata ni Tembong dahil sa pagbabantay niya gabi-gabi sa labi ng kanyang pinakamamahal na lolo. Halos hindi na din ito nakakakain ng tama dahil sa labis na kalungkutang kanyang nadarama. Marami din ang nakaramay, lalo at dumalo sa paghatid sa matanda sa may sementeryo kung saan ito ililibing. Pagkatapos mapamisahan sa may simbahan, dito na ibinuhos ng gusto ni Tembong
ang kanyang labis na kalungkutan at habang ipinapasok sa nicho ang kabaong ni Lolo Ernesto, ay nawala ng malay ang binata. Dala na rin siguro ng pagod, puyat at pagdadalamhati. Nagising na lamang siya na nasa pabang upuan sa labas ng kanilang bahay. Abala naman ang mga tao na kumakain ng handa sa libing ni Lolo Ernesto. Bumangon naman ito saka iniayos ang kanyang sarili. Ang mga nakakita sa kanyang mga kapitbahay ay dinalhan siya ng isang basong tubig, plato at kutsara. Sinabihan din siya ng mga ito na mas tibayan pa niya ang kanyang sarili para malagpasan ang mga pagsubok na darating pa sa kanyang buhay. Tumango naman ang binata sa kamagalang itong nagpasalamat. Sa matulin na paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy din ni Tembong ang kanyang buhay ng mag-isa. Pinilit niyang ibalik sa normal ang lahat kahit wala na ang pinakamamahal niyang si Lolo Ernesto. Habang tumatagal, ay unti-unti ding nakakalimot at natatanggap ng binata ang lahat ng nangyari. Isang umaga noon, habang papunta si Tembong sa bukid, ay may narinig siyang tila isang mabangis na hayop na may nilalapa. Marahan niya naman itong pinuntahan, pero naging maingat siya sa bawat niyang galaw dahil naiisip niyang baka isa iyong baboy ramo. At kapag naramdaman siya o nakita siya nito, ay baka siya naman ang salakayin. Pero ang inaasahang makita ni Tembong ay malayong malayo sa kanyang ekspektasyon, sapagkat isang wangis ng isang tao na mabalahibong itim, may mahabang buhok at may nakakatakot na itsura. Dito rumihistro sa kanyang utak ang laging ikinikwento sa kanya ng kanyang Lolo Ernesto noong nabubuhay pa ito. Imposible. Ayon sa kwento ni Lolo, nalipol na niya ang angkan ng mga ito. Pero bakit parehong-pareho ng nilalang na iyan ang pagsasalarawan ni Lolo Ernesto sa mga nilalang na nasubukan na niyang makalaban noong kapanahunan niya bilang isang manunugis? Wika ni Tembong sa kanyang sarili na may mga kasamang katanungan at bumabagabag ito sa kanya. Mabuti na lamang at natapos na siya sa kanyang pag-iisip ng malalim. Paglingon ng mabangis na nilalang sa kanyang kinaroroonan, ay nagawa niyang yumuko para makapagtago sa may halamanan. Sa maliit na uwang ay kitang-kita pa rin ang binata na ipinagpatuloy ng nilalang na iyon ang paglantak sa isang hayop na hindi niya naman matukoy kung anong klase. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, ay marahan siyang umatras, at nang makadistansya ay dito na siya kumaripas ng takbo, pauwi naman sa kanilang bahay. Kaagad niyang isinara ang pinto, saka ito dumiretso sa kanyang kwarto. Tahimik na pinakikiramdaman ng binata ang paligid at doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nang wala na siyang narinig na kakaibang kaluskos mula naman sa labas ng bahay. Pero pinalipas muna niya ang ilang oras na pananatili niya sa kwarto bago siya tuluyang lumabas ulit. Pagbukas niya ng pintuan ay huminga muna siya ng malalim, saka nagpatuloy sa paglalakad. Pilit iniiwas ni Tembong ang tingin sa lugar kung saan niya nakita ang mabalasik na nilalang kanina. Nagawa naman niya yun at kalmadong narating ang kinaroroonan ng kanyang kalabaw. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay tanging lubid na lamang na may bahid ng dugo ang kanyang naabutan. Kaagad na tumindig ang mga balahibo ng binatang magsasaka dahil ang mga patak ng dugo sa damuhan ay papunta sa direksyon kung saan niya nakita ang nilalang na
lumala pa ng hayop. Dito niya na napagtanto na baka ang nilalang na hayop na nilalapa na yon ay walang iba kundi ang minana niyang kalabaw sa kanyang lolo Ernesto. Hindi ito maaari. Tanging iyon na lamang ang natitirang alaala ni Lolo Ernesto sa akin. Kaya hindi pwedeng mamatay ang kalabaw ko. Wika naman dito ni Tembong. Kaya naman naglakas loob siyang sinundan ang bahid ng dugo sa kalupaan. Halos panlambutan siya ng tuhod nang makita niya ang may-ari ng dugo. Hindi siya nagkakamali. Ang kalabaw niya iyon na halos ulo na lamang ang natitira. Pati ang mga laman loob nito ay wala na rin. Kalunos-lunos ang sinapit ng kalabaw sa kamay ng mabangis na nilalang na lumapa rito. Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Bakit ako pa? Bakit hindi na lang sa iba? Bakit? Bakit? Muling wika dito ng binata habang umiiyak. Habang nasa pagdadalamhati ang binata, ay naramdaman niya mula sa mga sanga ng punong kahoy ang mga kaluskos na may kasamang kakaibang huni. Kaagad niyang inayos ang sarili. Pinunasan ng binata ang kanyang mga luha sa mata. Pagkatapos ay gumapang siya papunta naman sa may talahiban. Makaraan ang ilang segundo ay may bumagsak na kung anong nilalang malapit sa bangkay ng kalabaw ni Tembong. Halos kahawig din ito ang unang nilalang na nakita ng binata na lumapa sa kanyang alagang kalabaw. Ang pagkakaiba nga lang ay mas malaki ang pangangatawan nito kumpara sa nauna at mas malakas ang presensyang nararamdaman dito ni Tembong. Ibig sabihin lang nun ay mas mapanganib ito. Kaya mas lalong kailangan mag-ingat ng binata ng mga sandaling yon, sapagkat sa isang pagkakamali niya lamang ay pwedeng siya naman ang sumunod sa kanyang kalabaw. Sa kabila ng kanyang pagtatago, mula roon ay kitang-kita niya ang unti-unting pagbabago ng nilalang na yon. Mula sa pagiging normal na wangis ng isang tao, kaagad din niya itong nakilala at akma na sana niya itong tatawagin, pero nahintakutan siya ng dumiretso ang mga mata nito sa kanyang pinagtataguan. Lumabas ka na nga dyan, Tembong. May patago-tago pa itong nalalaman, no? Saad naman dito ng binata na nakangiti pa kay Tembong. Dahil mas, ikaw nga ba yan? Utal namang tanong nito. Sus, para namang timang to, oh. Ako nga, ang kababata mo. May iba ka pa bang gwapong kaibigan simula pagkabata mo, ha? Mayabang naman itong saad bago ito tumawa ng malakas. Ikaw nga, ang nag-iisa kong hambog at mayabang na kaibigan. Tumawa rin si Tembong, saka ito nagpatuloy sa kanyang sasabihin. Anong nangyari sa'yo? Balita ko kasama kang namatay noong sumugod kayo sa kuta ng mga nilalang, nakalabang mortal na mga manunugis, ah. At teka, bakit parang isa ka na sa kanila? Dagdag na wika pa dito ni Tembong. Ay, nako. Mahabang kwento. Pero Tembong, naparito ako para protektahan ka, gaya ng ipinangako ko kay Ama noong pinatay siya. Nasa panganib ang buhay mo, kaibigan. Kaya pinagdiskitahan nila ang kalabaw mo para iparating sa iyo ang kanilang galit. Halika muna sa ilalim ng puno na lagi niyong tinatambayan ni Lolo Ernesto at ipagtatapat ko sa iyo ang lahat. Pagkasabi naman ito ni Delmas ay siya na mismo ang naglakad palapit kay Tembong na may konting takot pa ring nararamdaman sa kaibigan. Hindi kasi niya maalis ang wangis ni Delmas kanina bilang isang nilalang na naninirahan sa kadiliman ng gabi. Isang aswang
Pagkarating naman nila doon, marahan silang umupo. Dito na sinimulan ni Delmas ang masinsinang pagkikwento kay Tembong. Ayon dito, noong sumama siya sa kanyang ama, kasama ng ibang mga manunugis ay nadakip sila at naging bihag ng mga aswang na matagal ng panahon. Hinikayat silang magpayanggaw ng mga ito, pero nagmatigas sila. Kaya habang lumilipas ang mga araw, isa-isa silang persahang inilalabas sa kulungan para naman kainin. Dagdag pa ni Delmas na grabe ang palahaw niya nang ang ama niya ang susunod na kinatay at dahil sa pangyayaring iyon ay nabuo sa kanyang isipan ang isang plano. Pumayag siyang magpayanggaw sa mga aswang para maisakatuparan niya ang balak niyang paghihigante pagsapit ng tamang panahon. Ibig mong sabihin, aswang ka na talaga? Tanong dito ni Tembong pagkatapos magkwento ni Delmas. Oo, Tembong. At naparito ko para balaan ka. At saka para sabihin na rin ang sikretong sinabi sa akin ni Ama bago siya kunin ng mga aswang sa kulungan para gawin pagkain. Tol, ikaw ang susunod na tagapagmana ng mutya ng puting kalabaw. Seryosong paglalahad ni Delmas ng kanyang sikreto. Mutya ng puting kalabaw? Meron ba nun? Tanong ulit dito ni Tembong na may bahid ng pagdududa. Meron. At ang mutyang ito ay nasa pangangalaga ng yumao mong Lolo Ernesto. Siya ang huling naging tagapangalaga nito. Kaya isipin mong mabuti kung meron ba siyang nasabi sa'yo bago mamatay. Wika naman dito ni Delmas na kaagad namang napaisip. Dito na napaisip itong si Tembong ang patungkol sa binabanggit ng baul ng kanyang lolo habang ito ay nalalagutan ng hininga. Natapos ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng huni at kaluskos sa paligid ng kagubatan. Kaya naman mabilis na pinaalis ni Delmas ang kaibigan bago ito nagpalit ng anyo bilang isang aswang. Dali-dali namang umuwi si Tembong para puntahan ang kwarto ng nasira niyang Lolo Ernesto at hanapin ang sinasabi nitong baul. Pagkauwi niya ay kaagad siyang dumiretso sa kwarto ng kanyang yumaong matandang lolo. Hinagilap ni Tembong ang tinutukoy na baul ng kanyang lolo. At mula naman sa likod ng aparador ay nakita niya ito. Ito na nga kaya ang sinasabi ni Lolo Ernesto na baol. Kaso maliit eh. Ano kaya ang laman nito? Mabuksan nga. Pagkasabi naman dito ng binata ay marahan niya ng binuksan ng hawak na bagay. Hindi naman siya nahirapan at nang mabuksan niya ito ay tumambad sa kanya ang maliit na imahe ng puting kalabaw na merong napakakinang na kulay. May laylayan din itong kulay ginto, kaya naman maaaring gawing kwintas. Kwintas? Mukha namang walang kakaiba sa bagay na ito eh. Maliban sakit ang pendant na imahe ng puting kalabaw. Pero wala naman sigurong masama kung isusuot ko. Total ipinamana naman na sa akin ni Lolo Ernesto ito. Wika niya sa kanyang sarili. Sa kanya marahang ikwinintas ang nasabing bagay. Pinakiramdaman pa ni Tembong ang kanyang sarili. Subalit wala pa rin itong napapansing pagbabago. Kinakapa-kapa pa nga niya ang noo at nagbabaka sakaling tumubo ang kanyang sungay, pero bigo pa rin siya at sa huli ay natawa na lamang ang binata sa kanyang mga naiisip. Hapon na nang muli siyang lumabas. Sa may sanga ng puno na malapit sa kanilang bahay ay may nakita siyang isang malaking uwak. Pero iba ang pakiramdam niya rito. Pakiwari niya ay isa iyong aswang at malaki ang hinala niya na si Delmas iyon na matiyaga siyang binabantayan. Nakipagtitigan na lamang si Tembong sa ibon
Sa kanya ito nginitian. Pagsapit ng gabi, dumapo naman ito sa bintana ng bahay sa ito. Unti-unting nagbago ng anyo bilang si Delmas. Inaasahan na din ni Tembong ang kaganapang iyon. Kaya naman hindi na din ito nabigla pa. Mukhang nasa iyo na ang tinutukoy kong mutya Tembong. Tanong naman kagad dito ni Delmas sa binata na abalang kumakain ng hapunan. Ito ba? Sabay labas ng kwintas na nasa loob ng kanyang damit. Wala naman akong kakaibang nararamdaman sa sarili ko kapag suot ko ito. Halika Delmas, kain tayo. Dagdag pa dito ng binata. Sa palagay mo lang ay wala, pero malalaman mo yan. Kapag nakaharap mo na ang isang aswang, magbibigay ng banta sa iyong buhay. Sige, kumain ka lang dyan at pagkatapos mo, igagala kita sa gubat. Para naman masubukan ng bisa ng mutya ng kalabaw na nasa iyong pangangalaga na. Pagkasabi naman dito ng binatang aswang, ay bumalik ito sa anyong itim na ibon. Sakay ito muling dumapo sa sanga ng punong madalas niyang tambayan. Hindi na din umimik si Tembong na patuloy pa rin kumakain bilang pagrespeto sa grasya na nasa kanyang harapan. Nang matapos siya at maugasan na rin niya ang mga pinagkainan ay lumabas na ito ng bahay. Sa tabi niya ay lumapag naman si Delmas. Pagtango ng binatang aswang kay Tembong ay nag-umpisa na silang maglakad. Pagpasok nila ng gubat ay nakakabinging katahimikan at nakakabulag na kadiliman ang sumalubong sa kanilang dalawa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay narating nila ang isang tila nayon na may gaganaping kasiyahan. Pagkakita ng mga nakatira roon sa dalawa ay kaagad na nagbigay pugay ang mga ito kay Delmas bilang kanilang paggalang sa isang aswang na nakakaangat ang antas ng kakayahan. Kinutuban tuloy ng masama si Tembong na napansin kagad ng binatang aswang na kanyang kasama. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Dinala kita rito dahil ang akala nila ay pinagbigyan ko ang kanilang kahilingan. 3 pangkat na mga aswang ang tumutugi sa iyo para makuha ang mutya na hawak mo. At isa na ang grupong ito sa 3 iyon. Ngayong gabi, babawasan natin ang tinik sa iyong lalamunan. Seryoso ang pagkakasabi no ni Delmas kay Tembong na kalmado lamang na nakatayo sa tabi nito. Tanging pagngiti at pagtapik sa balikat ng binatang aswang ang nagawa niyang pagtugon para ipaalam ang kanyang pagsang-ayon. Habang lumalalim ang gabi, ay palihim namang nag-uusap ang dalawang binata gamit ang kanilang mga mata. Ang pinunong aswang ng grupong yon ay nakakahalata sa ikinikilos ng dalawa. Kaya naman gumawa ito ng sikreto ding hakbang para mas lalo silang manmanan at mapag-aralan ang kanilang mga gagawing pagkilos. Sinabihan din niya ang mga mandirigma niyang tauhan na sa isang pagkakamali lamang ng dalawang binata ay hindi sila mag-aatubiling uyugin ang mga ito. Ilang oras lang noon ang lumipas, nahintay na din ni Delmas ang pinakahihintay niyang sandali. Sinenyasan niya si Tembong na ihanda ang sarili. Sa pangunguna ni Delmas ay naglakad siya papunta sa ginaganap na piging. Dito ay walang pag-aalinlangan niyang ginilitan ng leeg ang isang aswang na babae sa kanya ibinato sa gitna ng mga nakapalibot na aswang. Lahat ay nagulat at napatingin sa binatang aswang. Ngumiti naman muna ito. Sa kanya isinunod ang iba pang mga kababaihang aswang na nakasuot ng kasuotang pansayaw para sana umpisahan ang pagdiriwang.
Tembong, ngayon na! Sigaw naman dito ni Delmas sa binata na hindi alam ang gagawin. Natataranta itong pupulot ng pamalo pero kaagad ding binibitawan. Nang mapatingin siya sa bandang kaliwa ay may mga aswang nang papasugod sa kanya. Buisit na yan, pasubo tong si Delmas eh. Aniya, saka kumaripas ng takbo. Napailing naman si Delmas sa tinuran ni Tembong na kaagad niyang sinundan. Dinakma niya ito sa katuluyang inilayo sa lugar ng mabilisan. Hindi naman makasabay sa kanila ang mga aswang dahil sa angking bilis ni Delmas na habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang antas ng kanyang kakayahan. Habang inilalayo niya si Tembong ay masinsinan niya naman itong kinakausap. Sinasabihan na subukan itong gamitin ang tangan na mutya ng kalabaw. Pero sinasabi ng binatang magsasaka na hindi niya alam kung papaano ito gagamitin. Hindi pwedeng itatakas na lamang kita sa kanila, Tembong. Kailangan mong malaman kung ano ang kakayahan mo. Bahala ka pero kung hindi ka kikilos, pagpipiestahan ng mga aswang na yan ang katawan mo. Pagkasambit ni Delmas ng mga katagang yon ay tumigil na siya sa pagtakas. Sa kanya binitawan itong si Tembong. Hoy, Delmas, sandali! Huwag mo kong iwan dito, hoy! Sigaw dito ni Tembong. Pero hindi na siya nilingon pa ng kaibigan na dire-diretsyong hinarap ang mga papasugod na aswang. Ang ginawa naman ni Tembong ay naghanap ng pwedeng magamit na pamalo. Bago pa dumating ang ibang mga aswang na umahabol sa kanila ay nakahanap na ito. Nagtapang-tapangan na lamang siyang hinarap ang isa sa mga ito. Buong lakas niyang iwinasiwas ang hawak niyang sanga ng punong kahoy. Pero sa huli ay walang kahirap-hirap na tinabig iyon ng lalaking aswang. Natakam ng lapain ang binata. Nang napasandal si Tembong sa isang katawan ng punong kahoy sa kanyang kakatras ay dito na siya sinunggaban ng kalaban. Huwag! Sigaw niya. Sa kanya hinarang ang mga kamay sa harapan kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Pero sa hindi niya inaasahan ay hindi makalapit ang aswang sa pagkakatulak niya rito. Namilog ang mga mata ni Tembong na hindi naman makapaniwala. Sinubukan din niyang hawakan sa leeg ang aswang na yon sa kanya malakas na piniga. Mas lalo naman itong bumilib sa kanyang sarili dahil walang kahirap-hirap niyang napatay ang kalaban. Ayos ah. Aniya habang pinagmamasdan ang mga daliri. Pero bumalik din siya kaagad sa realidad dahil sa singasing ng isa sa mga aswang na sumunod na umatake sa kanya. Sa puntong iyon ay buo na ang loob ni Tembong at may kumpiyansa na ito sa kanyang sarili. Umayos naman siya ng pagkakatayo. Sa kanya isinara ang mga kamao. Paglapit ng sumunod na aswang ay malakas niya itong sinuntok sa muka. Sa taglay ng lakas ay hindi na nakilala pa ang aswang nang magkalasog-lasog ang ulo nito at kumalat ang pira-piraso sa lupa. Bagsak ang katawan ng aswang na iyon na nangingisay hanggang sa tuluyan ng mamahinga. Wala namang maramdaman sakit si Tembong sa kanyang ginawang karumal-tumal. Natigilan naman at nagkatinginan sa isa't isa ang mga aswang na nakakita sa marahas na nangyari sa kanilang kasama. Pati si Delmas ay napalunok ng laway dahil sa ipinamalas na lakas ni Tembong laban sa mga aswang. Ngumiti ang binatang magsasaka sa kanya para ipahiwatig na kontrolado niya na
ang sitwasyon. Nagtaas pa ito ng daliri at dahil sa tuwa ay sinigundahan rin ni Delmas ang senyas na iyon ng kaibigan. Simula ng sandaling yon ay sabay na silang sumugod sa mga kalaban. Walang habas na kinikitil nila ang buhay ng mga ito hanggang sa matagumpay nilang maubos ang lahat ng miyembro ng grupong yon. May 2 grupo pa tayong kaharapin, Tembong. Kaya huwag muna tayong maging kumpiyansa. Mga ordinaryong aswang pa lamang ang mga ito. Pagkatapos natin sa mga bangkilan at hari mo doon na pinagsama ang lahi, dadako na tayo sa pinakamalakas na uri ng mga aswang, ang mga gabunan. Seryosong wika naman ni Delmas sa binatang kasama niya. Ayos lang. Dahil sa mutya ng kalabaw na ipinamana sa akin ni Lolo Ernesto, tiyak kong mapagtatagumpayan natin ang lahat ng kaharapin nating laban. Delmas, asahan mo hanggang sa huli ay kasama mo akong lalaban. Tugon naman dito ni Tembong na nag-uumapaw ang kaseryosohan sa bawat binibitawan niyang salita. Parang walang nangyaring iniwan nila ang lugar. Inihatid ni Delmas si Tembong pauwi sa kanila para makapagpahinga na ang binata. Bukas ng gabi na naman nila balak na puntahan ang pangalawang grupo para lipulin ang mga ito. Pero lingid sa kanilang kaalaman na may sikretong nagmamatyag sa kanila at alam ang bawat galaw na ginagawa nila buong araw. Pagsapit ng panibagong umaga, sa buhay ni Tembong ay tila nanibago siya sa kanyang sarili. Para kasing ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam at pakiwari niya ay kaya niyang lumipad sa alapaap. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa harap ng salamin, nagulat pa siya nang biglang may kumatok sa pintuan ng bahay niya. Dali-dali niyang isinuot ang pang-itaas na kasuotan sa kanya ito pinuntahan. Pagbukas naman ay bumungad sa kanya si Delmas na dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Oh, Delmas, mukhang napaaga ka yata. May problema ba? Tanong naman dito ni Tembong sa kaibigan niya. Malaki, Tembong. Ayon sa aking nalaman sa mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan, ay may isang gabunan na sikreto tayong minamanmanan. Napag-aralan na daw nito ang ating bawat mga galaw sa pakikipaglaban. Alam na rin nilang tinutulungan kita sa lahat ng iyong laban. Pagsisiwalat naman dito ni Delmas sa mga nalaman niya. Paano naman naging problema iyan? Kayang-kaya naman siguro nating tapatan ang kanilang mga lakas, hindi ba? Sagot naman dito ni Tembong na may katanungan din. Hindi mo kilala ang mga gabunan, Tembong. Masyado silang malakas kumpara sa mga nauna nating nakaharap. Maituturing silang Diyos ng mga aswang. May bahid ng takot sa mga matang saad dito ni Delmas sa binatang magsasaka. Tol, nakakalimutan mo na yata na ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob para harapin ko ang bagong bukas na pahina ng aking buhay. Tapos sa iyo ko rin nakikita ang maging duwag. Ano pang silbi ng mutya kong taglay kung panghihinaan tayong dalawa ng loob? Dismayadong tugon dito ni Tembong. Tembong, hindi mo ako naiintindihan eh. Muling sambit pa rin dito ni Delmas. Ako ang hindi mo naiintindihan, Delmas. Kung naduduwag ka na, pwede ka namang dumistansya sa akin. Salamat kasi sa unang laban ko ay naging parte ka nito. Hindi ako papayag na hindi ko maubos sa mga aswang na nagbibigay ng takot sa mga tao. Makakalis ka na. Pagkasabi naman dito ni Tembong ay binuksan niya na ang pintuan. Hindi na nakahirit pa si Delmas kasi tinamaan siya sa lahat ng sinabi sa kanya ng binata. Nakayokong lumabas ng bahay ang binatang aswang. Saka ito nagbago ng anyo bilang isang malaking itim na ibon. Palipad-lipad sa ere na may daladalang suliranin ang aswang na si Delmas.
Hindi niya alam ang gagawin kung papaano tutulungan ang kaibigan niyang si Tembong laban sa mga gabunan. Alam niya kasing maski may mutya ang binata, ay mahihirapan pa rin itong labanan ang mga gabunan. Lalong-lalo na ang pinuno ng mga ito na tinatawag sa pangalan na Adurahim. Pinakamatanda pero pinakamalakas na aswang na gabunang nabubuhay. Samantala, Magaling ang ginawa mo, tapat kong espiya. Hanggang ngayon ay napapahanga mo pa rin ako sa iyong maingat na pagmamatsyag sa mga tinik sa ating lalamunan. Ngayong kumpleto mo na ang impormasyon ng isang taksil na aswang at isang binatang may tangan na mutya ng puting kalabaw, ay hindi na mahirap sa atin ang gapiin sila. Mapapa sa atin na ang tagumpay. wika naman dito ni Adurahim sa kanyang nasasakupang mga gabunan na nagsialulungan ng matinis bilang kanilang pagtugon. Sa matulin na paglipas ng mga oras ay sumapit na muli ang pagdilim ng paligid. Maski mag-isa si Tembong sa gagawin niyang paglalakbay patungo sa kuta ng susunod niyang lilipulin, ay buo pa rin ang loob niyang inumpisahan ang paglalakad. Hindi rin niya maramdaman ang aura ni Delmas sa paligid. Kaya ibig sabihin lang nun, para sa kanya ay tuluyan ng sumuko at naduwag ang kanyang kaibigan. Wala man siyang kasiguraduhan sa tinatahak niyang landas, ay sinunod pa rin niya ang kutob kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Sa kabilang parte ng gubat, doon siya pumasok. Wala pang halos 2 oras ng kanyang paglalakad ay may nakita na siyang tila isang maliit na komunidad sa pusod ng kagubatan. Marahan itong nilapitan ni Tembong na maingat makagawa ng anumang ingay para walang makapansin sa kanya. Sa likod ng mga kubo siya patago-tago upang may kubli ang sarili sa mga pwedeng makakita sa kanya. Sa obserbasyon ng binata ay parang normal ang pamumuhay ng mga naroroon. Ang mga ikinikilos nga ng mga ito ay parang normal din ng mga tao. Napansin naman ni Tembong na puro naggagandahang mga dilag ang mga babaeng naroroon. Kaakit-akit ang kanilang itsura at talaga namang hindi mapagkakamalang mga aswang ang mga ito. Pati na ang mga kalalakihan ay nagwagwapuhan at matitikas ang mga pangangatawan. Pero gaya nga ng sabi ni Delmas, mga aswang yan, Tembong. Mga harimodon at bangkilan. Kaya mag-iingat ka. Huwag kang magpapalinlang sa panlabas nilang itsura. Dahil sa likod nito ay may mabangis silang katauhan. Aniya sa kanyang sarili para kumbinsihin ang isipan. Pero maski anong ingat ni Tembong ay hindi pa rin siya nakaligtas sa malakas na pang-amoy ng mga aswang na bangkilan at harimodon. Halos sabay-sabay pa ang mga ito na pinukulan siya ng tingin habang marahan siyang naglalakad. Napakamot na lamang sa batok si Tembong saka ito kumaway sa mga aswang na kaagad nanlisik ang mga mata. Nag-iba ang itsura, umusli ang mahabang pangil at nagsilabasan ang mahaba nilang mga kuko sa kamay at paa. Ay nako, ang tutuso nyo talaga. Pero nandito na eh. Wala nang atrasan to kaya sige, sugod na. Sambit naman ito sa mga aswang na kaagad nagsipulasan sa kung saan-saan. Ang iba naman ay sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Mahigpit namang ikinuyom ni Tembong ang kanyang mga palad. Pagkatapos niyang kausapin sa isipan at halikan ang mutya ng kalabaw bago niya ibinalik sa loob ng kanyang damit. Medyo nagulat pa nga ito dahil mas mabilis kumilos ang mga ito kumpara sa mga aswang na nauna na nilang nakasakupa. Mas lalong bumilib sa kanyang sarili si Tembong dahil sa kakaibang lakas at liksi na ginagawa niya sa pakikipaglaban.
Kung mabilis ang aswang na kanyang nakakasagupa, ay nagagawa nitong pantayan ang kanyang katawan na napakagaan niyang naikikilos. Bawat pagbitaw niya sa kanyang kamao ay may taglay na bigat na halos ang mga tinatamaan ay nagiiwan ng malaking pinsala sa kanilang katawan. Ngayon ay alam niya na kung ano ang pakiramdam ng isang taong may tanga na mutya. Napangiti ang binata na mas lalong ginaganahan sa pakikipaglaban. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ang mga aswang ng takot dahil kay Tembong. Marami kasi ang nalagas sa kanila, pero ni isang galos ay hindi man lang nila magawa sa binata. Kaya ang iba naman ay napapaatras na sa pagsugod at iisip na tumakas. Napansin naman iyon ni Tembong, kaya naman mas binilisan pa nito ang paglipol sa mga aswang na kasalukuyan niyang kinakasagupa. Ang dami pala ng mga lintik na aswang na ito. Parang hindi sila nauubos sa dami ng kanilang bilang kumpara sa mga naunang lahi na madali lang naming naubos ni Delmas. Mukhang tama ang kaibigan kong iyon Kasi dito pa lang sa Harimadon at Bangkilan, nahihirapan na akong ubusin sila. Paano pa kaya kung gabunan na? Aniya sa kanyang sarili na kaagad dumistansya sa mga aswang para makapag-isip ng magandang plano kung papaano niya mauubos ng mabilisan ang mga kalaban. Subalit dahil sa taimtim na pag-iisip ni Tembong ay hindi niya namalayan ang paglitaw ng pinuno ng mga Harimudon sa kanyang likuran. Huli na ang pag-iwas niya sa atake nito dahil tumama na sa kanyang likod ang matatalas na kuko ng pinunong aswang. Dito napasigaw ng malakas si Tembong dahil sa natamong pinsala bago ito bumagsak sa lupa. Sa lalim at hapdi ng mga sugat ni Tembong ay hindi kaagad siya nakakilos. Namimilipit ito sa sakit habang pinagpapawisan ng malagkit siyang nakadapa sa lupa. Nanginginig din ang kanyang mga kalamnan dahil sa dahang-dahang paglaso ng kuko ng isang aswang sa kanyang sistema. Ang tanging nagawa na lamang ng binata ng mga sandaling yon ay ang magdasal at ipaubaya na sa Diyos kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi naman ng pinuno ng mga Harimudon sa walang malay na si Tembong na iyon na ang huling araw niya sa mundong ibabaw at tuluyan na siyang nitong ibabaon sa lupa. Hindi mo magagawa yan, pinunong Harimudon. Dahil sa pamamagitan ng buhay mo, makakamit ko na ang napakatagal kong pinapangarap. Ang maging ganap na isang aswang na gabunan. Wika naman dito ng binatang aswang na walang iba kundi si Delmas na biglang lumitaw sa likuran ng pinuno. At gaya ng nangyari kay Tembong ay hindi na ito nakaporma ng hugutin ni Delmas ang puso nito. Paghugot ng binatang aswang ng kanyang kamay ay siya ding pagbuwal ng pinunong aswang sa lupa. Natirik ang mga mata habang binawian na ng buhay. Napalunok naman ang sariling laway ang mga Harimudon at Bangkilan dahil sa unti-unting pagbabago ni Delmas mula sa pagiging traidor na Harimudon hanggang sa ito ay naging isang gabunan na may buhok na hati sa dalawang kulay, puti at itim. Nanginginig naman ang ibang Harimudon at Bangkilan habang pinagmamasdan ang pinuno nilang wala ng buhay. Mas lalong nahintakutan ang mga ito nang marahang naglakad si Delmas palapit sa kanila habang hila-hila ang bangkay ng pinuno ng mga ito. Kung sino ang gustong sumugod ay gawin nyo na. Pero sinisiguro ko sa inyo na isa sa atin ang titimbuang sa lupa na wala ng buhay. Dito nakiramdam ng mabuti ang binatang aswang sa mga kinausap niyang kalaban. Pero walang kumibo sa mga ito. Dahil doon ay nginitian niya ang natitirang Harimudon at Bangkilan sa kanya ulit kinausap ng masinsinan.
At pagkatapos ay binalikan niya na si Tembong sa kabinuhat at dinala kung saan siya naglulungga. Madaling araw na nang magising si Tembong. Nag-aagaw pa ang liwanag at dilim ng mga oras na yun. Nang maisip niya ang nangyari kagabi, ay kaagad niyang kinapa ang kanyang sarili. Ganoon na lamang ang kanyang pagtataka sapagkat wala siyang makapani isang sugat man lang sa kanyang likuran. Gising ka na pala. Tamang-tama, luto na itong inihaw kong manok na labuyo. Kumain ka na muna para kaagad na manumbalik ang iyong lakas. Sambit naman dito ni Delmas habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ni Tembong. Delmas, anong ginagawa mo rito? At teka, bakit iba na ang itsura mo? Takang tanong naman dito ni Tembong na wala pa ring ideya kung ano ang nangyari. Kumain ka muna at mamaya ay ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pagkabigay ni Delmas sa inihaw na manok na labuyo, kay Tembong ay muli itong umalis. Sa muli nitong pagbalik ay may dala na siyang buko na biyak na. Ibinigay niya ulit ito kay Tembong at nang mabusog na ang binata, ay dito na sinimulan ni Delmas ang paglalahad. Ayon pa sa kanya, ang isang aswang na galing sa pangyayanggaw ay maaaring tumaas ang lebel ng kanyang uri. Mula sa pagiging ordinaryong aswang ay maaaring maging isang gabunan kapag ito ay ginusto. Maliban sa mga tunay na aswang na nakatatak na sa kanila ang lahing pinagmulan. Nang matapos si Delmas sa pagpapaliwanag niya sa kung ano ang nangyari sa kanya at bakit siya nagbago ng itsura, ay dumako naman ang binatang aswang sa nangyari kagabi. Sinabi nito na nalagay sa bingit ng kamatayan si Tembong. Mabuti na lamang at napaaga ang kanyang pagdating. Kaya naman ay salba niya ang buhay ng binatang magsasaka. At dahil sa napatay niya at nakain ang puso ng pinuno ng mga harimodon, ay naging ganap na siyang isang kalahating gabunan at kalahating harimodon na pinakamalakas na uri ng mga aswang. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin, Delmas. Patawad na rin sa mga nasabi ko sa iyo. Aminado ako na mali ako sa naging mga hakbang ko. Seryosong paghingi ng tawad ni Tembong sa binata. Wala yon, Temyong. Pero tama ka. Maling-mali ang ginawa mo. Pero kung tutuusin, nakabuti naman. Kasi nakuha ko din sa wakas ang gusto kong kapangyarihan na siyang gagamitin ko sa paghiganti sa mga aswang na gabunan. Ang tanging gagawin na lamang natin ngayon ay ang pagplanuhan ng mabuti ang ating pagsalakay. Mahabang tugon dito ni Delmas sa kanyang kasama. Lahat ng katanungan ni Tembong ay binibigyan kaagad ni Delmas ng kasagutan. Pati ang sugat nito sa likod na biglang naglaho ay sinabi ng binatang aswang na siya ang gumamot rito sa pamamagitan ng paglaway niya sa mga ito. Ang isang aswang na hindi kumakain ng tao ay walang lason ang laway, kaya ligtas ang binatang magsasaka. Natapos ang kanilang pag-uusap na mataas na ang sikat ng araw. Buong maghapon naman ay wala silang ibang ginawa kundi ang pagplanuhan ng mabuti ang gagawin nilang paglusob sa huling pangkat na kanilang lalabanan, ang grupo ng mga gabunan. Pinakadelikado sa lahat ang huli nilang laban, kaya dapat lang na maghanda sila ng mabuti, lalong-lalo na sa matandang gabunan na si Abdurrahim. Sa muling pagsapit ng gabi ay nagsimula na naman silang maglakbay, pero magkasama na dahil sa may tiwala na sila sa isa't isa ay panatag na ang kanilang kalooban. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakad ay hindi naman naiwasan ni Tembong at Delmas na maisip ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Tembong na naulila na nga sa kanyang lolo Ernesto
ay kinatay pa ang alaga niyang kalabaw na namana niya rito at si Delmas naman na harap-harapang kinatay ang kanyang ama nang walang kalaban-laban. Pero imbes na mag-umapaw sila sa galit, ay ginawa nila yung inspirasyon para magtagumpay sa kanilang laban kontra sa aswang na mga gabunan. Ang hindi lang nila alam ay napaghandaan na sila ng mga ito at kampanting hinihintay ang pagdating ng dalawa sa kanilang pugad. Ngayon na ang gabi, kung kailan natin tatapusin ang buhay ng dalawang pangahas na kumakalaban sa ating lahi, iparamdam natin sa kanila ang lakas ng puwersa ng mga gabunan para hindi nila tayo kinakaya-kaya. Wika dito ni Abdurrahim sa mga alagad na kaagad nagsipulasan. Habang palapit ng palapit sina Tembong at Delmas sa teritoryo ng mga gabunan, ay nakakakilabot na presensya naman ang sumalubong sa kanila. Dagdagan pa ng talaga namang napakasangsang na amoy ang umaalingasaw sa paligid. Subalit, hindi iyon naging hadlang para ipagpatuloy nila ang paglusob. Pagdating nila sa pinakaloob ng tila maliit na komunidad, dahil may mga kubong nakatirik na gawa sa pinagsama-samang dayami, ay katahimikan ang sumalubong sa kanila. Kaya ibig sabihin lang nun, para kay Tembong at Delmas ay nasa panganib ang kanilang buhay. Sa pamamaraang iyon ay alam na kaagad ng dalawa na napaghandaan na sila ng mga gabunan. Hindi nga sila nagkakamali, dahil mula sa isang kubo ay lumabas ang isang matandang lalaki, pero matikas pa rin ang pangangatawan. May nakakatakot na presensya na hindi masukat ng magkaibigan kung gaano kalakas, at may korona sa ulo. Maligayang pagdating, mga lapastangan naming kaaway. Mabuti naman at kayo na ang kusang naghain ng inyong mga sarili sa amin. Nakikinikinita ko na masasayaran na naman ng dugo ang aming mga lalamunan ng isang binatang may tanga na mutya at ng isang binatang aswang na traidor sa kanyang mga kauri. Wika ni Abdurrahim. Saka ito umakyat sa kung saan nakatirik ang kabiyang trono para umupo. Hindi naman muna sumagot ang dalawa. Bagkus, pinakiramdaman nila ng mabuti ang bawat sulok ng lugar. Dito nila nakumpirma na napapalibutan na sila ng mga aswang na gabunan. Kaya naman mas kailangan nilang maging alerto sa bawat segundong dadaan. Huwag mo na kaming libangin pa, Abdurrahim. Hindi kami ipinanganak kahapon para sumabay sa mga pinagsasasabi mo. Naparito kami para sa isang misyon at hindi kami aalis rito hanggat may natitira sa inyo ni isang buhay. Pabalang na tugon dito ni Delmas sa hari ng mga gabunan. Mayabang ka porket naabot mo na ang pinagsanib na kapangyarihan ng isang hari mo doon at gabunan dahil sa pagtatraidor mong pag-atake. Sana nga lang ay hindi mo iyan gawin sa iyong kasama balang araw. Wika naman dito ni Abdurrahim na nakangisi ng nakakaloko habang tinitingnan si Tembong. Dito na ilang naman ang binatang magsasaka, kaya naibaling nito ang tingin kay Delmas na kaagad ding umiwas. Dito nangunot ang noo ni Tembong dahil sa naging reaksyon ng kasama niyang aswang. Makalipas ang ilang minutong palitan ng makahulugang salita, ay inutusan na din ng hari ang mga gabunan na magsilabasan. Talaga namang napakarami ng mga ito, at sa palagay ng dalawang binata ay aabot ang bilang ng mga aswang ng dalawang pangkat na kanilang pinatay sa bilang ng mga gabunang naroroon. Sa muling pagkakataon ay napahaplos si Tembong
sa kanyang mutya na nasa loob ng kanyang damit. Inihanda na naman ni Delmas ang kanyang tunay na wangis bilang isang bagong silang na aswang na may pinagsamang lahi ng harimodon at gabunan. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Adurahim. Sa kanyang hudyat ay umatake na ang mga alaga niya. Isa-isang nagsisugod ang mga ito na para bang mga asong nagwawala na nasasabik lumapa ng sariwang karne ng tao. Dito na sinubukan nila Tembong at Delmas kung gaano nga ba sila kalakas. Pagdating sa pakikipaglaban na gamit ang mutya ng kalabaw at ang lahi ng dalawang aswang na malalakas. Si Adurahim naman ay kalmado lamang na nakaupo sa kanyang trono na kumpiyansa sa kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Tuluyan ang sumiklab ang digmaan. Hindi basta-basta nagpabaya ang dalawang magkaibigan. Pilit nilang pinoprotektahan ang isa't isa. Ang mga gabuna naman ay talaga namang ipinapakita nila kung ano ang kakayahan ng kanilang lahi. Bawat pag-unday nila ng kalmot, kaila Tembong at Delmas ay may puwersa iyon na kayang bumuwal ng isang punong kahoy sa pamamagitan ng isang pag-atake lamang. Dahil sa medyo nahihirapan ang dalawa, sinenyasan ni Delmas si Tembong na dumistansya muna. Nang medyo nakalayo na sila sa mga gabunan na nanlilisik ang mga mata, ay inilagay ni Delmas ang daliri sa bibig sa kaito, sumipol ng malakas. Sa dami nila, Tembong, may hirapan tayong manalo sa laban. Kaya kailangan muna nating bawasan ang kanilang bilang sa pamamagitan ng aking naiisip. Sa sinabing ito ni Delmas ay nangunot ang noo ni Tembong dahil hindi niya naman ito maunawaan. Saka lang niya naintindihan ang lahat nang mula sa madilim na bahagi ng lugar kung saan direksyon sila nang galing ay may lumabas ang mga aswang na harimodon at bangkilan. Kaagad namang nakilala ng binata ang mga aswang na pawang harimodon at bangkilan ang lahi. Paanong? Hindi na natuloy ni Tembong ang tanong sana niya sa kasama ng sumagot kaagad ito. Noong nawalan ka ng malay ay kinausap ko sila, Tembong. Dahil sa napatay ko ang kanilang pinuno, pinapili ko sila. Kung aatake sila ay gawin na kaagad nila. Pero hindi sila kumilos. Bagkus sumang-ayon sila sa sumunod kong sinabi na kung papayag silang lahat, ay ako ang kanilang bagong pinuno na susundin. Pumayag naman silang lahat ng walang sapilitang naganap. Kaya ito, kasama na natin silang lalaban sa mga gabunan. Salaysay naman dito ni Delmas. Mga alagad kong harimodon at bangkilan, sugod! Dagdag pa nito, nakaagad namang sinunod ng mga bagong dating na aswang. Muling sumiklab ang labanan. Sa sandaling yon ay masasabing may laban na ang dalawang binata. Maski alam nila na mas malakas ang mga gabunan kaysa sa harimodon at bangkilan. Tumawa lang naman ng malakas si Adurahim dahil baliwala lamang ang nagsidatingang mga aswang na lumalaban sa kanyang alagad. Sige mga gabunan, lipulin ang mga lampang aswang na yan. Lapain silang lahat. Pasigaw na utos dito ni Adurahim sa mga kampunyang gabunan. Maski naman dehado na ang mga harimodon at bangkilan ay hindi nila nagawang umatras dahil ang utos lamang ni Delmas ang kanilang sinusunod simula nang tanggapin nila bilang panibago nilang hari. Dahil sa tuluyan na ding nilamon ng pagiging harimodon at gabunan ang sistema ni Delmas, ay nakaramdam ito ng awa sa mga natitira niyang alagad. Gumawa naman siya ng hudyat para umatras ang mga ito. Maski papaano naman, ay nabawasan nila ang bilang ng mga kalaban. Kaya malaking tulong na rin iyon para sa kanila ni Tembong. Oras na siguro para tayo naman, Delmas, ang gumawa ng hakbang
para ubusin ng mga gabunan. Maaari mo nang paatrasin ang natitira mong mga tauhan. Sambit ng binatang si Tembong na nag-aalab na ang mga mata dahil sa kapangyarihang malakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Tuluyan na kasing nagising ang buong lakas ng mutya ng kalabaw na minsan ang napalabas ng kanyang lolo Ernesto noong lumaban ito sa mga kampon ng kadiliman. Pambihira, anong lakas ng iyong kapangyarihan, Tembong? Nag-uumapaw. Pero sige, ilalabas ko na rin ang buo kong lakas sa iisang katauhan. Wika naman dito ni Delmas. Sa ginawa niya ay tuluyan na siyang naging isang napakalakas na puting gabunan. Nanlaki naman ang mga mata ni Abdurrahim dahil sa naramdaman niyang aura ng dalawang magkaibigan. Dito din niya napagtanto na mali ang inaakala niya kay Delmas sapagkat taging mabuting aswang nanayanggaw lamang ang pwedeng maging isang malaalamat na puting gabunan na bihira lamang nangyayari. Ang isa pang nagpatindig ng kanyang balahibo ay ang malakas na presensyang naramdaman niya noong bata pa siya at ang nagmamay-ari ng aurang iyon ay ang taong pumaslang sa kanyang haring gabunan na ama na itinuturing na pinakamalakas na aswang ng sanlibutan. Dahil naman sa mga naisip ay hindi maiwasan ni Abdurrahim ang pagpawisan ng malagkit. Halos hindi na makasabay ang mga gabunan sa dalawang binata dahil mas dumoble pa ang bilis at lakas ng dalawa kumpara sa nauna nilang ipinamalas. Nagagawa na rin ng magkaibigan ang naisin nilang paslangin na gabunan sa isang pag-atake lamang. Gamit ang nakabukang palad na Tembong na nagmimistulang napakatalas na sandata ay walang kahirap-hirap niyang pinupugutan ng ulo ang nakakasagupa niyang gabunan. Samantalang si Delmas ay gamit ang matatalas na purong puting kuko. Napakadali lamang sa kanya ang dukutin ang puso ng mga ito at bawat kanyang nakakain ay nakakadagdag naman ito sa taglay niyang lakas lalo na sa pisikal niyang pangangatawan. Sa huli ay nagawa nilang malipol ang lahat ng gabunan at tanging si Abdurrahim na lamang ang natitira. Tumayo naman dito ang haring gabunan sa kanyang trono. Sa kamarahang inalis ang korona niya sa ulo. Tumalon ito ng malakas. Saka ito bumagsak malapit sa kinatatayuan ng magkaibigan. Susugod na sana si Delmas pero mabilis na iniharang ni Tembong ang kanyang braso bago ito nagsalita. Delmas, kung hindi mo mamasamain, pwede bang ipaubaya mo na lamang sa akin ang haring gabunan na iyan? Huwag kang magalala dahil pagkatapos ko siyang pugutan ng ulo ay ibibigay ko sa iyo ang kanyang puso. Seryosong paghingi ng pabor ni Tembong sa binatang puting gabunan. Matama namang tiningnan ni Delmas ang binatang magsasaka at nang mabanaag niyang seryoso ito sa kanyang mga binitawang salita ay huminga ito ng malalim sa katumango. Sige Tembong, basta siguraduhin mong matatalo mo siya sa laban dahil kapag nakita kong magigipit ka sa laban ay hindi ako magdadalawang isip na makialam. Tugon naman dito ni Delmas. Tumango lamang si Tembong sa kangumiti. Hinawakan sa balikat ang binatang gabunan. Saka ito naglakad na marahan papalapit kay Abdurrahim. Dito magsasalita pa sana ang matandang hari pero hindi na natuloy dahil bigla na lamang nagpakawala ng malakas na pagsuntok si Tembong. Mabuti na lamang at nagawa pang sanggain ni Abdurrahim ang pag-ataking iyon ng binatang magsasaka. Pero dahil sa tindi ng puwersa ay nasaktan pa rin ang matandang aswang. Nang alisin ito ang nakaharang niyang braso sa mukha ay ganoon na lamang ang naramdaman niyang hilakbot nang lumantad sa kanyang harapan si Tembong na nag-aalab ang mga matang muling nagpakawala ng isa na namang pagsugod.
Tagumpay na napatamaan ng binata sa muka ang Haring Gabunan na kaagad nabuwal sa lupa. Imposible! Nasabi pa ito ng hari pero iyon na pala ang huli niyang sasabihin dahil malakas siyang sinipa ni Tembong sa muka, dahilan para muli itong tumilapon ng may kalayuan. Sa lakas ng sipang natanggap ay hindi na nakakilos pa si Dato Rahim. Nanginginig sa takot na lamang niyang pinagmamasdan ang binata na nasa ere at pabulusok na pabagsak sa kanyang kinahihigaan. Halos isuka ng Haring Gabunan ang kanyang mga laman loob dahil sa bigat ng pagkakatapak ni Tembong sa kanyang tiyan. At sa huli, hindi niya na nito nakayanan kaya binawian na ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Delmas sa ipinamalas na lakas ni Tembong. Aminado siya na maski nasaan yung puting gabunan na siya ay hindi niya kayang tapatan ang lakas ng binatang magsasaka. Napapailing na lamang niyang pinapanood si Tembong na marahang naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Grabe, hindi mo man lang pinagbigyan magpakitang gilas si Ado Rahim. Ang lupit mo, Tembong. Aniya, sabay tapik sa balikat ng binata. Tama na yung nagyabang siya kanina. Hindi ko na pinagbigyan na magamit niya sa akin ang pagiging matandang gabunan niya. Kaya tinuluyan ko na kagad. Tara na, Delmas. Umuwi na tayo. Nagutom tuloy ako. Tugon naman dito ni Tembong na nagpatiuna pang naglakad na tila walang nangyari. Napangiti na lamang si Delmas, nakakamot-kamot sa ulo, nakaagad na bang sumunod 10 nang natitirang harimudon at bangkilan. Natapos ang gabing yon na walang nakakaalam sa labanang nangyari. Pinili na lamang ding itago ni Tembong ang lahat para na rin sa kaligtasan ng naiwang mga aswang. Sa pamumuno ng kaibigan niyang si Delmas, naging mapayapa na din ang pamumuhay ng lahat. Sumunod naman si Tembong sa yapak ng kanyang lolo Ernesto bilang isang magaling na manggagamot sa tulong na rin ng pinaka-iingat-ingatan niyang mutya ng puting kalabaw. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Maraming salamat sa inyo. Naway meron kayong napulot na aral sa kwentong inilahad natin ngayon. Okay, balit dun lang yung kwento natin. Hindi na rin ako magbibigay ng mahabang opinyon kasi alam naman natin na napakalakas talaga ng puting gabunan. Pero wala tayong magagawa, mas malakas tong si Tembong na may mutya ng kalabaw. Diba? Grabe rin yung sinapit nung dalawa. Talagang nakakalungkot na namatay yung mga mahal nila sa buhay, diba? Lalo na tong nangyari kay Delmas na pinatay mismo yung tatay niya sa harap niya. So ang pinapakita rito na parang aral natin, hindi porket aswang masama na, diba? Parang ganun din sa tao. Hindi porket ganun yung itsura o pagkatao niya is masama na. Mas matuto tayong kilalanin muna yung taong nasa harap natin. So ayun yung pinakamagandang aral na dapat nating isabuhay sa pang-araw-araw.